Sinimulan na ang preliminary investigation sa kasong libelo na isinampa ng Sanggunian ng Iglesia ni Cristo laban sa itinawalag na ministro ng INC na sina Isaiah Samson Jr. at Eliodoro Joy Yuson. Si Weng de la Fuente sa detalye. Nagpunta sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga miyembro ng Sanggunian ng Iglesia ni Cristo kaugnay na mga kasong isinampa laban sa tiwalag na dating ministro na si Isaiah Samson Jr. Kanilang sinumpaan ang mga hablang kanilang ipinasa sa di umano'y paninirang puri ni Samson sa kanila maging ng isa pang tiwalag na ministro na si Eliodoro Joy Yuson. Kabilang ito sa regular na proseso ng prosecution na itinatadhana ng batas na sa harap ng prosecutor ay sumpaan ang kanilang salaysay. Ang kasong libelo ay sinampa laban kina Isaiah Samson at Joy Yuson kaugnay sa kabi-kabilang paninira na di umano'y ginagawa ng mga tiwalag na ministro sa mga miyembro ng sanggunian sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang media at social media. Kabilang sa humarap para manumpa sa kanilang salaysay, sina kapatid na Bienvenido Santiago, kapatid na Radel G. Cortez, kapatid na Eranio Codera at kapatid na Ernesto Soratos. Sinabi ni Attorney Serafin Cuevas Jr., isa sa mga abogado na humahawak sa kaso na bahagi ng proseso ang paghaharap ng sinumpaang salaysay ng nagrereklamo. This is the same case that we filed. What is merely required by the investigating prosecutor is for the complaints to be duly sworn to in accordance with the rules of procedure. Kapansin-pansin naman na pagkatapos manumpa ng mga miyembro ng sanggunian, dumating din sa Prosecutor's Office si Isaiah Samson at abogado nitong si Attorney Trixie Angeles. May daladalang escort at napapalibutan ng bodyguards dahil sa di umano'y may nagtatangka sa kanyang buhay. Hindi nagsumite ng counter-affidavit si Samson, bagkus humingi lang ng kopya ng sinumpaang salaysay ng mga complainants. Pero matapos ang pagkuha ng kopya ng naturang mga salaysay na mga miyembro ng sanggunian, ay namigay naman ng maraming kopya ng media release o press statement sa kampo ni Samson. Sa halip na sa main entrance ng Quezon City Hall of Justice pumasok at lumabas si Samson at grupo nito, kapansin-pansin naman ang paggamit nito sa tagong daanan ng Quezon City Hall of Justice. Hiniling ng panig ng iglesia na iakyat na sa husgado ang kaso ni Yuson, makailang ulit na rin kasi itong hindi sumipot sa mga itinakdang petsa ng preliminary investigation. Bukod pa rito ay tuloy pa rin ang kanyang pagpapa-interview. Matatandaang matagal nang binanggit ng panig ng iglesia sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na sa tamang lugar maipapaliwanag ang lahat. So right now, that's the only incident that has happened today. And considering that on 3 occasions, neither the respondent nor any counsel had appeared, so we requested that the criminal complaints be submitted for resolution. So we will just be awaiting for the resolution of the investigating prosecutor as to what would be their decision, whether to file or not to file. Sa kasong libelo, pinawawalang sala ang isang nasasakdal kung mapapatunayan niya na totoo ang sinasabi niya. Ngunit may hatol naman kung siya ay nagsisinungaling lamang o nagpaparatang. Itinakda naman ng piskalya ang susunod na pagdinig sa Setyembre 23. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, I'm 1 with 25.